ito si pangalan nito? Ano pangalan ng bayot? Ay, bayot tuloy. Ano pangalan nito itong lalaking ito, si Harry Roque? Ano ba pauso na ito ni Harry Roque? Ito hindi ko alam mga kababayan, ito si Harry Roque. Hindi ko alam kung naboboard. Hindi ko alam kung naiinip, naboboard, or... Hindi ko alam kung nai-stress or no-homesick. Parang napaka-active sa social media, ano? Press 2. Parang sobrang active, ano? Parang hindi na yata natutuloy. Talagang parang ano siya, yung talagang gusto siraan ng Administrasyong Marcos. Parang masipag pa nga sa mga Duterte manira ito, napansin nyo? Mas active pa. Live post, talagang walang tigil. Mayroon kasi pinupost ito. Ano yung sabi niya? Tinuturuan niya itong si Saldico kung paano hindi na makauwi dito mag-apply ng ano ba i-apply nitong hayop na ito? May i-apply na yung hindi pa uuwiin dahil napupolitika ka raw. Anong tawag doon? Nakalimutan ko. Oo, basta mag-a-apply siya ng gano'n, tinuturuan niya. Ngayon naman, asylum, ayan, salamat Rosalyn Isidro. Sensya na nauulihan niya yung host niya. Ngayon naman, nung nakaraan na-apply niya ng asylum. Ngayon naman, ay hindi naman daw nahuli. Fake news lang. Excuse me. Ano ba Harry Roque, ano ba talaga ang goal mo sa buhay mo? Intindihin ka talaga ng gobyernong Marcos. Yun ba talaga ang goal mo rito? Ha? Ano ba talagang gusto mo? Problemahin ka talaga ni PBBM? Pansinin yung feelings mo, yung nararamdaman mo? Wala kaming pakialam na kung bahala ka na kung anong isipin mo. Ha? Basta ang sabi ng Administrasyong Marcos, nakahuli na, nakakulong na, nakahold na, iuuwi na. Sagad na yung 1 buwan. Tapos, ngayon kung iniisip mo fake news, sabi mo confirm, bahala ka. Putik. Dapat dito si Harry Roque sampalin ng 100 beses na sunod-sunod, kaliwat kanan, walang tigil. Sampalin na 100 beses, kaliwat kanan, walang tigil hanggang sa magising sa katotohanan tong hayop na to. Hindi mo malaman kung anong goal niya sa buhay niya. Para bang gusto niya pansinin talaga siya ng gobyernong putik. Ano ba talaga gusto mo, Harry Roque? Ha? Hirap ng buhay mo, Roque, no? No? Siguro miss na mo yung pagkain dito sa Pilipinas. Kaya ka nagkakaganyan. Ano pakiramdam, Harry Roque? Hindi ka na makakain ng tahong, hindi ka pa makakain ng hotdog. Ano pakiramdam, Harry Roque? Ha? Namiss mo na yung pagkain dito sa Pilipinas. Hindi ka na makakain ng tahong. Hindi ka pa mamakain ng hotdog tsaka itlog. Sakit. Wala ka na makain kahit ano, no? Talagang miss mo na, no? Deposit lang ng deposit. Walang withdraw, sabi. Well, itong tao talaga doon sa hearing talaga sa Quadcom dati. Sino ba yan? Sino ba yan? Si J.R. De la Serna, ano bang pangalan, no? Tinanong ni Abani Atras, sabi ni Abante Atras. Magkano yung pinakamalaki na ano mo doon, na pumasok na pera doon? Pinakamalit nga ro, 300K. Sabi niya, magkano naman dinideposit mo doon? Mr. Chair, wala po akong nadideposit doon. Sabi ni Abante Atras, ha? Wala kang dinideposito doon? Wala po. Magka-joint account kayo. Opo. Pero wala po akong dinideposito. Ano lang ginagawa mo doon? Withdraw lang po, Your Honor. Sabi.
Grabe naman joint account. Grabe namang, ano yan? Grabe naman joint account yan. Kaya nga yung misis na ito pinatatawag sa Quadcom, hindi nakapunta eh, no? Yung misis niya, hindi nakapunta eh. May contempt order din yun, di ba? Hindi nakapunta eh. Kasi nga naman nakakahiya, yung misis niya pupunta doon, tapos tatanungin, Misis, alam mo ba yung mister mo? May joint account na magandang lalaking tisoy. Hindi mo gaganunin siya ng Quadcom committee. Oh, at alam mo yung gwapong tisoy, naka-joint account ng mister mo. Alam mo ba na hindi siya nagde-deposito doon? Withdraw lang. Ano ba yan? Kasi ang alam kong joint account, pinagtatagumpayan yung account na yan. Especially mag-asawa. Ito nakakatawa, no? Ngayon nakarinig ng joint account eh, hindi mo kaano-ano yung joint account. Ito mga kababayan, ito. Dito napunta na tayo rito sa ano natin. Parang namamaos na ako. Rito sa mga content ko, sa pananalita ko. Siguro maganda gayahin ko muna pananalita ni Sherjak. Ni Sherjak, no? Maganda yung salita ni Sherjak eh. Medyo malumanay lang. Hindi, siguro Sherjak yung pananalita mo hindi nakakapaos, no? Malumanay, di ba? Ito mga kababayan. Anong petsa ngayon? April 20, Monday. 2 days na lang. Hearing na naman po, mga kababayan. At, ewan ko lang kung sigurado pero kung anong gagawin ng korte kung papayagan ulit itong si Ramil Madriaga makabalik din sa hearing. Ngayong 22. May mga ipapakita pa yata kung ano-anong ebidensya. Then, bubuksan na ba yung account ni BP Inday Sara Duterte? Bubuksan na yata, ano? Or pag-uusapan. Pag-uusapan yata yung bank account ni BP Inday Sara Duterte dyan. Meron lang tayong commercial, mga kababayan. Matatawa ka rito.